Ako si Priscilla Capada. Para sa masa, ito lang ang yaman na maipamamana ng ating mga magulang. Ako si Leonel Castro. Para naman sa mga Pilipino na laganap ang marginalized people, kung wala kang edukasyon, himala na lang ang hihilingin mo upang makaangat ka sa buhay. Ako si Jana Rose Sereno. Pero paano kung ang mismo Pilipino na ang gumagawa ng paraan upang hindi nila makamtan ang sarili ng edukasyon dahil mas gusto nila ang iba? At ako si Fernando Cacho. Magkaroon pa kaya ng pagkakataong makabangon ang bawat isa sa atin? Kinakalaban natin ang sarili nating gobyerno. Magkaroon pa kaya ng pagkakataong makabangon ng ating bansa? Kung tayo mismo ang nagpapabagsak dito. Ayon sa isang statistics, 5 sa 10 ng mga batang Pilipino ang nakakapagtapos lamang ng elementary education. Ngunit sa 5 ito, mga 2 hanggang 3 estudyante lamang ang makakagraduate ng high school para makarating ng colleges. Hindi dahil sa walang kakayahan ng mga batang ito o walang mental ability para makapag-aral, kundi ang mga kanilang magulang ay kulang sa pinansyal. Isang bagay na nakaka-apekto dito ay yung populasyon. Sinasabi nga sa isang pag-aaral na ang Pilipinas daw ay may isang malaking populasyon sa mga karatig na bansa nito. Kaya sa ganitong kadahilanan, nagkakaroon na maraming Pilipino ang naghihirap. Yung sabi nga nila na marginalized people, yung below poverty line, yung talagang sobrang hirap na. Dahil sa ganitong problema, hindi na nga napapag-aral ng mga magulang yung kanilang mga anak. Pag hindi pa rin napansin ito ng mga magulang nila, ang tanging solusyon na lang na pwedeng may sagawa ng mga Pilipino ay yung ipatupad nga yung RH bill para malimitahan yung pagtaas ng populasyon ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang education system sa Amerika ay K+12 na dati pa. Nahati ito sa dalawa, yung secondary at saka post-secondary. Under ng secondaries, yung elementary, middle school, saka high school. Once na hindi mo tinapos yung studies mo, secondary, pwede ka pa rin maghanap ng trabaho. Tapos, pag napag-decidean mo naman na mag-enroll pa sa post-secondary, pwede ka na makapasok sa college or university para magkaroon ka na daw ng master's degree or bachelor's degree. Kuya, kung ikaw po papipiliin ng bansang gusto mo mag-aral, anong bansa? Amerika o ang Pilipinas? Pilipinas. Bakit naman po? Kasi yung mga klase ko Pinoy, para walang discrimination. Dito sa Pilipinas kasi sa ibang bansa, sila yung nambubuli sa akin dito, ako yung nambubuli sa kanila. Para sa akin, mas gusto ko pa rin mag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi mas gusto ko pa rin yung magpaka-Pilipino. Kung papipiliin ako sa bansa ako mag-aaral, dito na lang sa Pilipinas kasi nandito yung mamahal sa buhay. Pinipili ko mag-aaral sa Pilipinas dahil, syempre, dito ako pinanganak. Pilipinas po kasi binasa po ako dun sa lingwahe, tsaka syempre po yung kultura po, tsaka yung mga tao po magiging grupo ko, mas nakakamalagay ang loob ko. Tsaka po kasi hindi bakit po na mas nasa first world country po yung Amerika. Ibig sabihin po wala po tayong sariling galing. Kung baka po sa Pilipinas po kasi alam ko po na dito po yung makakapag-pabuti ng aking pagkatao. Kaya dito ko po mas piling mag-aral. Pilipinas kasi iba pa rin yung pakiramdam pag dito ka natuto. Saka kahit sabihin natin isang magandang bansa yung Amerika, mas okay pa rin na dito tayo matuto sa sarili natin bansa. Amerika kasi mas updated yung mga information nila dito. So sa Pilipinas, kasi mas madaling pakipadayan yung mga tao makakasalubong na gusto ko mag-aral sa Pilipinas kasi
bansa? Amerika o ang Pilipinas? Pilipinas. Bakit? Sa Pilipinas, malalaman kong problema. Dito ako magtatrabaho. Kaya dito rin ako mabubuhay. Ang edukasyon ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga mahirap. Kundi para na rin sa mahirap. Ayon sa aming impormasyong nakalap, isa sa 10 mag-aaral na PUP ang mas ay gustong mag-aral sa Amerika sapagkat mas maganda ang edukasyon doon di tulad sa Pilipinas. Boom! Tarat-tarat! Be, be, be! Ayoko na! Uwi na ako bukas! Di ba parang ka di na mag-adjust? Depende rin yun. Yung Siyempre, nga, isa na alam mo rin. naman sa Pilipinas, marami na rin mga di Pilipino ngayon. Kaya, mapas mo, di ba? Taga-ibang bansa. Siyempre, mag-adjust ka para para Pinag-uusapan, ma-adapt mo yung ano nila. ang pinag-uusapan kasi eskwelahan. Oh, edukasyon nga. Ito nga. Oh. Ano ba pinaglalaban mo? Ikaw kasi Di ba yung punta ka na sa pinaglalaban work mo eh? Oh. Ano ba pinaglalaban mo? Ano Para, nga kasi conclusion mo? ano nga? Nabobo silang lahat. O bakit? Hindi sila nag-isip. Sa Amerika na lang pinili nila. Hindi ko ako rin papipiliin America. Kasi mas maganda educational. Oo, kung edukasyon nga lang, Amerika na talaga. Di ba ano? Hindi na, sila ang gabayad ng tuition. Paano ba yung ano doon? Education system? Di ba? Elementary, high school, junior high, tertiary. Tama ba? Pag-Amerika? Katulad ng kay Gabriel. Oo, di ba? Kaya Amerika. Eh tayo ngayon palang Saka, Hindi, pero alam ko rin yung point nila. Hindi, isipin mo na-adapt na nila yung sa atin, siyempre. 10 years lang yung sa atin. Sabihin, magdalagdag pa sa yung 2 taon, parang hirap sa atin. Hirapan talaga sila. Dapat talaga yung mga matatalino pala yun. Sige pa lang opinion nila. bakit ikaw, Amerika gusto mo? Hindi, kasi kung yung knowledge talaga. Siyempre, yung pinigral ko rin sa atin. Knowledge? Bakit pag nag-aaral ka ba sa Amerika, may knowledge ka na? Hindi kasi pag sa Amerika talaga, mas marami nga talaga mas marami talaga matatalino. Nasa estudyante yun. Hindi rin. Nasa prof din yun. Paano mo nasabing, estudyante ka, masipag, yung prof naman, di ba? Parehas dapat, balance dapat sila. Ano po work? Sabihin na Facilitating ka. yung bobo na nga yung professor. Bobo na lang Professor, grabe. Kaya nga nag-aral yung professor. Hindi ka professor dahil gusto mo magkatrabaho. Gusto mo yung professor ka dahil kailangan na susunod sa'yo. Magkakaroon din ng trabaho. Hindi rin yung trabaho, passion. Hindi rin yung doktor. Veterinary. Ikaw kung papipiliin ka. Amerika. Bakit? Dito pa nga lang eh. Famous din. Oo, ayaw nila nakita doon. Lalo yung mga Paano magulang. pa-assess ang Pilipinas? Sabi nga, di ba, yung average grade sa mathematics natin, below average. Kaya yun. Below sea level. Below, Below sea level talaga. sabihin natin below passing. Tapos dito pa rin nabala ko mag-aaral. Pwede naman mag-aaral sa ibang bansa, basta babalik sila dito. Para magtrabaho. Hindi, yung iba naman, ganun din talaga yung mga kahit napag-aral na sila sa ibang bansa. Siyempre, posible naman din nila may isip yung bansa nila. Siyempre, may mga tension. Siyempre, isipin lang nila yung tao. Pero yung mga ganito, alam nyo, yung mga sumagot ng Pilipinas, Bobo yun. hindi yung mga sumagot ng Pilipinas, Taga-Pilipino yan. Natural, ano ka naman? Nagpunta ka Amerika? Ano ako kaya meron I'm sorry. Sorry I don't understand Ano you. yung ibig sabihin ng ah. I'm sorry if it's understand me. Of course, I'm yes. sorry. Ano yung eye-opener? Sure. Yes? Ano yung eye-opener? Tagabukas ng Tapos ang mata. mata. Eye Parang opener? un-open pa tayo. Eye opener. Binubulat sa katotohanan. Oh! May point ako doon. Oh, 1 Ilang point. points? Ilang points? 1 point. Ano pinupunta mo?
1 point. 1 points yun. 1 Edit point. ako kagabi. Kasi Uy, Ricky, usapan 1 points natin yan. 1 point. Ay, mambihira talaga! Nakakainis. Nakita ako, nakatayo doon na kanina. Naka-standby lang dito sa Mambihira talaga yan. Uy, sabihin bigla. Seryoso niya kanina. Uy, dali na. Dumaan. Madada, kapusta? Tapos na ako. Share ka pa, sino? Kinakahiyo. Kunyari wala camera ako. Wala, hindi. Spy camera. Makakorches na siya. Wait lang pala, sorry ko. Kung kayo po pipiliin kung saan magkatrabaho, saan yung pipiliin? Sa Amerika po o sa Pilipinas? Wala. Dahil I'm happy living in the Philippines. Tayo para sa Amerika kasi different tayo. Kasi Hindi din naman magandang weather dito. Like din naman kaya yung sobrang kaya talaga hindi ako nag-iwalay. Mas pipiliin ko sa Pilipinas magtrabaho kasi mas may opportunity dito ang mga guidance counselor. Sa profession ko kasi, as guidance counselor, ang licensure, ang lisensya ko is para sa Philippines. Kung sa Amerika ako magtatrabaho, ang mga lisensya nila doon dapat doctoral ka ng psychology, ganito. So marami. Paano ako mag-excel doon? At saka may cultural barrier eh. Unlike dito, alam ko yung sa Pilipinas, alam ko yung kultura ng Pilipino. So mas mag-excel ako, mas ma-enhance ko yung profession ko. At saka nagsisimula pa lang kasi ako dito sa trabaho ko ito, so mas maganda ko sa Pilipinas naman. I only work to sustain my family's finances. So far, na-achieve ko naman siya. So, I don't think there is a need for me to work. I'm quite satisfied. Ayon sa aming pag-survey sa 2 PUP guidance counselor at isang guro mula Laboratory High School, unison ang naging sagot nila na Pilipinas pa rin ang kanilang pinipili dahil dito sila komportable. Napakahirap ng buhay dito sa ating bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Di nakakamta ng mga kabataan ang tamang edukasyon kinakailangan nila. Minsan nga naglalakad pa sila, nagamit ng paa, tatawid ng ilang bundok upang makapunta lang ng kanilang eskwelahan. Kung ikukumpara ang edukasyon sa syudad at sa probinsya, masabing mas maraming gustong mag-aral dito sa syudad. Sapagkat dito, mas napupunan ng mga guro ang mga pangangailangan ng mga gusto mag-aral dito. Kahit na ayon sa isang statistical research na literacy rate dito sa Pilipinas ay above 96%, hindi pa rin makikilala na 2 out of 10 lang ng mga batang Pilipino ang nag-enroll sa grade school na makapagtapos hanggang kolehiyo. Isang rason dito ay ang patuloy na pagtaas ng populasyon sa Pilipinas, kaya't marami pa lalo ang naghihirap.